Anyway, for today, bago tayo magsimula sa ating talakayan po at sa mga balita na dapat niyong malaman, ngayong umagang ito, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Napakaganda kasi yung mensahe, partner, ni Pope Francis for the New Year. Or let us say, the New Year's resolution of Pope Francis para sa ating lahat. I hope this will be inspiration for us as we start the year 2025. Sabi ho niya, take care of your spiritual life, your relationship with God, because this is the backbone of everything we do and everything we are. Tama naman. Because without God, we are nothing, right? Yes. At sana for this year 2025, sabi ko nga, priority natin, number one sa list is God. Diba? God first. Okay? Also, sinabi ho na St. Francis, take care of your family life, giving your children and loved ones not just money. Not just money, Darlene. The word is not just money. But most of all, your time, attention, and love. Huwag na natin hintayin na magkaroon puli ng parang coronavirus. Anong tawag doon? Yung pandemic. Yung pandemic. Para lamang makapiling po natin. Kasi yun po yung isa sa mga sa mga nangyari noon, di ba? Wala tayong oras sa pamilya, sa ating sarili. O yan, binigyan tayo, di ba? So now, mga kaibigan, let's practice that, no? Magbigay ng oras sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang na hindi po natin nakakasama. Wag po nating gawing gawing what do you call this? Gawing dahilan yung pera eh. Yung dapat magsumikap tayo mabuti para kumita tayo ng maraming pera. Di po ba? Take care of your relationships with others, transforming your faith into life and your words into good works, especially on behalf of the needy. Wag lang ho sa sarili natin. Marunong din po tayong tumulong sa mga nangangailangan. Amen ba yun? Amen yan. Next, sabi ho ni Pope Francis, be careful how you speak. Purify your tongue of offensive words, vulgarity, and worldly decadence. Mga kaibigan, alam niyo naman ho siguro kung ano yung sinasabi. Napakasimple ho na explanation na to. Also, heal wounds of the heart with the oil of forgiveness, forgiving those who have hurt us and medicating the wounds we have caused others. So, matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad. Hindi ho nakakabawas sa ating pagkatao ang paghingi po ng tawad kung tayo po'y nagkamali. Correct. At hindi rin ho nakakabawas sa ating pagkatao kung tayo po'y magpapatawad. Mas makakagaan pa nga po sa ating buhay. Next, look after your work. Okay? Doing it with enthusiasm, humility, competence, passion. That's what I'm always talking about sa work natin. Passion. Okay? And with a spirit that knows how to thank the Lord. Marunong din daw po tayo dapat magpasalamat sa Panginoong Diyos sa biyaya, sa trabaho na meron tayo. Okay? Next, be careful of envy. Ito na yun, mga kaibigan. Envy, lust, hatred, and negative feelings that devour our interior peace. Kinakain, mga kaibigan. Our interior peace and transform us into destroyed and destructive people, which is true. Pag gumagawa ka ng hindi maganda, lust, hatred, what else? Inggit, mga negative na feelings, di ba nadidistract ka? Hindi ka mapakali. Tumataas ang BP mo. Tsaka hanggang sa hindi ka makatulog. Nakakagawa ka ng hindi maganda. Hindi na maganda. Nagkakasala ka sa Nakakaroon ka ng curse sa sarili mo. Alright? Next is also watch out for anger that can lead to vengeance, for laziness that leads to existential euthanasia, for pointing the finger at others, mahilig tayo sa ganyan, which leads to pride, and for complaining continually, which leads to desperation. Mahilig po tayo kasing magturo. Ayaw mong umamin sa kasalanan mo. Manisi. Ng kapwa. At pinakahuli, ang sabi po niya is take care of brothers and sisters who are weaker
the elderly. Kayo ho, na mahal po naming mga listeners na mga oldies but goodies. The sick. Lagi nating sinasama sa prayers natin yan, na mga may sakit. The hungry. Tulungan natin po sila. Ang dami ho dyan, mahihirap. Nakakaawa sa kalsada, nagkalat po. Meron at meron po, namamalimos. Diba? Na talagang wala ho silang pangkain sa araw-araw. The homeless. Yung mga natutulog dyan sa kalye. Nakikita ho ninyo sa mga convenience store. Sa daan, ang dami pa rin, partner. Oo. And strangers. Because we will be judged on this, partner. You will be judged, or we will be judged on this. Tandaan po natin, mga kaibigan, alam nyo ho, sabi po sa Isaiah chapter 33, verse 22, for the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver, and the Lord is our king. Why am I telling this? Because nakikita po ng Panginoong Diyos ang lahat, hindi hubulag, pipi at bingi, at hindi ho nasusulsulan o na, anong tawag doon, partner, nababayaran po ang Panginoon para sa ating next na buhay. It is He who will save us. Amen? Amen. Wala na hong iba. After ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Sinabi rin sa Corinthians chapter 5 verse 10, partner, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. So napakaganda ho ng mensahe ng ating pong Santo Papa sa Kristiyano Katoliko ngayong umagang ito para po sa 2025. Sana hindi lang yung pangsariling, alam mo yun, kapakanan natin para sa sarili nating ikatatanyag, yung prosperity ng ating pamumuhay, success in life, diba? Hindi lang yung sarili nating kalusugan, pero ang sinasabi ho dito pangkalahatan in general, no? Kailangan nating isama sa ating mga panalangin, sa ating mga gawain, dahil ang ginagawa ho natin sa kapwa ho natin, ang ginagawa ho natin sa mga mahal natin, sa buhay po natin, ay nakakaano po yan, anong tawag dito? Kinalulugdan, tama ba, ng Panginoong Diyos. At ang maganda doon, ikanatutuwa ng ating Panginoong Diyos yung gagawin po natin. So sana po, mamayani ang pagmamahal, ang kabutihan, partner, ang tawag dito, ang pagmamahal, kabutihan, ano pa, yung ating pananampalataya, partner, ngayong 2025. Okay? So, maraming salamat.